Hello po mga kapatid, mapagpalang araw po sa inyong lahat. Una sa ating dakilang Diyos ang makapangyarihan. Mga kapatid, meron po tayong babasahing Bible verse ngayong araw na ito. Share ko po sa inyo kung ano po ito at bibigyan po natin ng kapaliwanagan based sa unawa na binigay po sa akin ng ating Panginoong Diyos. Mga kapatid, Kawikaan 3:13. Mapalad ang tao na nakakasumpong ng karunungan at ang tao na nagtatamo ng kaunawaan. Ito po mga kapatid ay salita po natin Panginoon Diyos. Ibig sabihin po nito mga kapatid na kapag po ang tao nakasumpong ng karunungan nagmumula po sa ating Panginoon Diyos, pinagkakalob niya rin po na may kaunawaan. Magagawa po ito ng isang tao mga kapatid kapag sinentro po natin lagi ang ating Panginoong Diyos. At patuloy po tayo na inilalapit natin ang ating sarili, ang pagsunod po sa kautusan ng ating Panginoong Diyos, gumawa po ng tama sa paningin ng ating Panginoong Diyos mga kapatid. Patuloy lang po na magpasalamat sa araw-araw, isuko lahat ng meron tayo na pinagdaraanan, anuman pong pagsubok mga kapatid. At kung ano lang po yung kaya nating gawing aksyon, hihingi rin po tayo sa ating Panginoong Diyos ng gabay upang maging maayos po yung gagawin nating aksyon sa ating sarili, kung ano man po yung mga pagsubok na meron tayong mga kapatid. Pero kung hindi na po natin kaya, suko na lang po natin sa ating Panginoong Diyos ang lahat. Yun lang po mga kapatid, nawa po patuloy lang tayo na manalangin sa ating Panginoong Diyos. Sentro po natin ang ating Panginoong Hesus. Sa ngalan ng Panginoong Hesus po, lahat po ng ating gagawin, lingin po natin sa Kanya na siya lang po ang maghari sa ating buhay. Siya po ang manguna sa lahat po ng ating gagawin, sasabihin, ano man pong desisyon. Sapagkat mga kapatid, meron po akong proof na hindi lang po sa sarili ko, ganoon din po sa isa nating kapatid na dati po ay palagi ko siyang ina-advise na patuloy lang manalangin sa ating Panginoong Diyos. Na dati po ay nakikita ko po sa kanya na lahat po ng sinasabi kong advice sa kanya hindi po hindi po niya sinusunod mga kapatid. Kasi talagang nasa tao po talaga. Kung magdedesisyon po siya na ang gagawin po niya ay kusang loob po siya na lalapit po sa ating Panginoong Diyos. Kaya ngayon mga kapatid, napakasarap sa pakiramdam na na-realize na po nitong isa nating kapatid na siya na po mismo ang nagsasabi sa akin na ang sarap sa pakiramdam ate, na kapag sinuko mo lahat sa ating Panginoong Diyos, babaguhin niya lahat ng mali sa atin. Babaguhin niya yung puso natin na yung dati tayo ay laging magagalitin. Pinalit niya malawak na pangunawa na dati na palaging galit, ay pinalit niya ay pagiging pagpapakumbaba. Ayun po mga kapatid ang binibigay na ating Panginoon Diyos sa mga tao na totoo po na lumalapit at handang sumunod sa ating Panginoong Diyos. At ang biyaya po ng ating Panginoong Diyos sa ngalan ng Panginoong Jesucristo po ay pinagkakalob niya po ito sa bawat tao. Alam po ng Panginoon Diyos kung ano po yung laman ng kanyang puso. Ang totoo po ang isang tao mga kapatid. Kaya dito po masasabi ko na
ano man po ang i-advice natin sa isang tao, kung hindi man po niya ito gagawin, hanggang dun lang po tayo, magse-share lang po tayo. Pero kung 'tong taong 'to, binigyan po ng pagkakataon yung sarili niya na subukan niya na hanapin niya ang ating Diyos, siya na rin po ang magpapatotoo sa sarili niya at gano'n din po sa tao na puwede niyang mapag-share-an kung ano po yung ginawa ng ating Panginoong Diyos sa buhay niya. Yun lang po mga kapatid, sana po, nakatulong po itong gabay sa bawat isa. Panalangin ko po lagi sa ating Panginoong Diyos na tayong lahat po ay makapagbalik loob sa ating Diyos, makasunod sa kanyang kautusan, para makuha po natin ang ating buhay na walang hanggang regalo ng ating Diyos. Yun lang po mga kapatid, napahaba na po uli. Bye po.